Ano pong masasabi niyo dito na hindi lang po kapulisan, iba't ibang agency rin po mula sa ating security ang nariyan at yung bagay na iisang tao lamang at hindi naman akusado. Ikinontempt lang pero yung pagdagsa na tila akala mo drug lord, akala mo talagang kriminal yung kanilang trato. Pinatayan pa Ang ng aking kuryente. Yes, go ahead, attorney. tama yan, Franco, no? Ang aking panawagan sa kapulisan at yung mga iba't ibang sangay ng security ng ating bansa ay sana po ay mag-isip kayong mabuti. Sana po ay tignan ninyo ang lahat ng sirkumstansya sa kapaligiran at anong nangyayari sa ating bansa. Ito po ay abuso ng kapangyarihan ng Kongreso na dapat pong maitigil na ito dahil kahit na ano ang mangyayari dito, at the end of the day, ang masasakripisyo po rito ay ang sambayanang Pilipino at the entire Filipino nation. Ito pong political oppression na ito ay kagagawan po ito ng administration ni Marcos. Hindi po mangyayari ito kung walang utos at walang basbas ang presidente at si Speaker Romualdez, no? Kaya itong ginagawa nila ay bukod doon sa ating mga security, nanawagan ako sa mga senators, sa mga congressman, isipin niyo naman po ang tunay na tungkulin ninyo at obligasyon sa sambayanang Pilipino. Ang involved po rito ay pangalawang Pangulo ng ating bansa, si VP Sara Duterte, na wala pong nilabag na batas at lahat ng ginagawa niya ay sang-ayon sa saligang batas. Pero ngayon ay nabibinbin tayo sa isang malaking panganib na kung saan nakataya po ang buhay ng demokrasya sa ating bansa. Kaya uulitin ko lang yung panawagan natin. Sa seguridad, yung mga security groups na nandyan na nakapaligid, sana po ay magbulay-bulay kayo at isipin ninyo, uulitin ko lang, wala po kayong obligasyon na sumunod sa isang illegal order. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay pagpapahalaga, seguridad at proteksyon ng karapatang pantao ng ating mga mamamayan.